Paano nabibigyang kahulugan ang mga mensahe sa pasalita, pasulat at multimodal na komunikasyon? Ito ay masasagot pagkatapos ng ating talakayan. Matatalakay ang sumusunod: komunikasyon, pasalita, pasulat at multimodal. Narito ang ating mga layunin. Una, na ipaliliwanag ang pagkakaiba ng pasulat, pasalita at multimodal na komunikasyon. Ikalawa, nahihinuha ang pangunahing ideya, damdamin, tono at intensyon sa iba't ibang tekstong personal at interpersonal, at nakalilika ng malinaw, angkop at makataong mensahe para sa iba't ibang sitwasyong komunikatibo. Ano nga ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay nangyayari sa dialogo sa dalawa o higit pang tao. Ibig sabihin, ito ay ang pagbibigay ng mensahe at pagtanggap o maaring pagbibigay ng tugon. Ang komunikasyon ay masalimuot na proseso. Ibig sabihin magulo sapagkat marami kang mga salik o factor na titingnan. Ito ay proseso ng pagbuo, proseso ng interpretasyon at proseso ng pagbibigay kahulugan sa mensahe. Bakit siya masalimuot? Sapagkat tinitingnan mo ang kahulugan sa bawat tingin, ang kanyang tono, ang galaw, ang kanyang salita, mga ginagamit na mga larawan at ang kanyang katahimikan. Paano natin pinoproseso ang ganitong mga pahayag o ginagawa ng isang tao? Ang komunikasyon bilang proseso ng kahulugan. Tingnan natin ang bawat sitwasyon kung paano natin ito binibigyan ng kahulugan. Una, ang ritual at social na dimension. Ikalawa, ang inner speech. Pangatlo, multimodal. At pang-apat, social interpretation. Una ay ang ritual at social na dimension. Ayon kay James Carey noong 1975, ang komunikasyon ay isang ritual na panlipunan na nagpapatatag ng kultura at ugnayan. Sa makatuwid, sa isang lipunan, sa isang society, kabilang na talaga o ginagawa na talaga ang komunikasyon upang maging mas matatag, mapalakas ang ating relasyon at mapaunlad ang kultura ng isang lugar. Halimbawa nito ay kumusta ka? Bakit ito ginagawa ng isang tao? Bakit ito sinasabi ng isang tao? Paano natin ito bibigyan ng kahulugan? Kung ito ay ginagawa ng estudyante sa kapwa niya estudyante, nangangahulugan ito na gusto mong magkaroon ng magandang relasyon sa kapwa mo kamag-aral. Kung ito ay ginagawa mo sa guro na kausap mo, binibigyan ito ng interpretasyon na ikaw ay isang magalang na estudyante. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pakikipag-usap, napapatibay ang samahan sa pamilya at komunidad at nagiging bahagi ito ng araw-araw na ritual. Halimbawa nito, yung pagbati natin sa ating mga mahal sa buhay. Maligayang bati sa iyong kaarawan, magandang umaga sa iyo nanay. Yan ang halimbawa ng ritual at social na dimension. At nagbibigay ito ng kahulugan. Subalit kung hindi mo kakilala yung ibang tao at siya ay nangamusta sa iyo, doon ka na magtataka kung ano yung intensyon ng isang tao. Sapagkat mas madali nating makuha ang kahulugan ng bawat pahayag kung alam natin kung sino yung taong kinakausap natin. Susunod ay ang inner speech. Ayon kay Vygotsky noong 1934, nagsisimula ang komunikasyon sa loob ng isipan sa pamamagitan ng inner speech. Ibig sabihin, kahit hindi ka nagsasalita, kahit wala kang kausap, meron ng mga tumatakbong mga salita, mga pahayag sa isipan natin na para bang kinakausap natin ang ating sarili. Kadalasan ginagawa natin to kapag mayroon tayong problema or may gusto tayong kunin sa buhay. Ito yung nagbibigay ng motibasyon sa atin. Mayroong kompetisyon at iba pang laban sa buhay upang magkaroon ng motibasyon sa sarili. Halimbawa nito ay kaya ko ito.
Ito ay nakakatulong sa pag-aayos ng ideya at pagbibigay ng malinaw na kahulugan bago ito maipahayag sa iba. Isang konkretong halimbawa ay nasa loob ng classroom. Tinatanong ka ng iyong guro, ikaw bago ka sumagot, iniisip mo pa sa sarili mo kung ano ang iyong isasagot. Kung alam mo na yung sagot, iisipin mo ngayon kung tama ba ito, magtataas ba ako ng kamay o pagtatawanan ba ako ng aking mga kaklase. Iyon kadalasan ang ating nasa isip at lalabas talaga yung mga positibo na ilaban mo yan. No? Huwag kang matakot na kumbaga sasabihin natin sa sarili na kaya mo yan. No? Yan yung halimbawa ng inner speech. So, paano natin yan bibigyan ng interpretasyon ngayon? Ibig sabihin, ikaw yung tao na kumbaga hindi susuko. No, sapagkat mayroon kang ganitong mga kumbaga kinakausap mo yung sarili mo na ituloy ang laban. Sunod tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay tinatawag nating multimodal. Mula sa salitang multi, marami. Modal, kaparaanan. Maraming kaparaanan. So ayon kay Kress and Van noong 1976, ito ay pagsasama ng iba't ibang kaparaanan or mode. Salita, larawan, tunog, galaw, kulay at layout. Halimbawa, sa ginagawa niyo ngayon habang pinapanood ang video na ito, kayo ay nanonood gamit ang inyong mata, kayo ay nakikinig gamit ang iyong tenga, kayo ay nagbabasa, kayo ay tumitingin sa mga larawan. Yan ay halimbawa ng multimodal. Maraming kaparaanan. Sa loob ng klase, yan ay multimodal. Kayo ay nakikinig sa guro, sumusulat kayo sa mga tinatala ninyo ang sinasabi ng guro, binabasa ninyo ang presentasyon ng guro. Yan ay halimbawa ng multimodal. Isang halimbawa, nanonood kayo ng Korean drama o anumang banyagang palabas. Tumitingin ka, tinatanaw mo yung gumagalaw na larawan, binabasa mo ang mga subtitle, nakikinig ka sa kanilang usapan. Yan ay halimbawa ng multimodal. So paano natin bibigyang kahulugan ang isang multimodal? Titingnan natin ang bawat elemento. Ano ang nakapaloob doon sa tinitingnan natin? Kung nanonood kayo ng isang teatro, titingnan mo ang mga gamit, props, titingnan mo ang expression, titingnan mo ang mga settings, sa ano yung tagpuan, yan ay multimodal. Halimbawa, nagbabasa ka habang nakikinig ng musika, yan ay multimodal. Kasi nga, kombinasyon ng pagbabasa ng salita at ng tunog. Okay, naintindihan natin ang multimodal. Sunod tayo ay ang social interpretation. Ibig sabihin nito, mayroon tayong interpretasyon sa ating pakikisalamuha. Kung sino yung kausap natin, may interpretation tayo kung sino siya, kung paano tayo makipag-usap sa kanya. Sa bawat grupo, paano tayo makikipag-usap sa bawat grupo. So ayon dito, inaangkop ng tao ang wika, tono at kilos batay sa kausap at papel nito sa lipunan. Kung ikaw ay ganito ang ginagamit mong salita sa iyong mga kaklase, sa iyong kaibigan, subalit kapag kaharap mo na ngayon ang guro, nababago, naging mas magalang ka. Yan ay social interpretation. Binabago natin ang ating pag-uugali, ang ating kilos, ang ating tono, depende sa ating kausap. Okay? Sa kulturang Pilipino, formal at magalang sa may otoridad. Iyan ang social interpretation. Paano natin binibigyan ng kahulugan nito? Of course, no? Tinitingnan natin ito na magalang ka sa otoridad, ikaw ay mabait sa kaibigan mo, ikaw ay kumbaga kung hindi ka naman palagi kang nagsasabi ng mga bastos na salita, iba din ang interpretation yan. Yan ang pagpapakahulugan natin. Nakaugat ang komunikasyon sa ugnayang panlipunan at konteksto. Of course, hindi nawawala talaga ang wika at culture ay magkasabayan. At kapag ang lipunan at ang konteksto, hindi talaga mawawala dyan ang komunikasyon. Parati na kailangan ng komunikasyon sa isang lipunan, dyan nabubuo yung konteksto at dyan uunlad ang ating dialogo. Okay, sana naunawaan ng ito. Kung meron kayong hindi naunawaan, maaari kayong magkomento sa ibaba at sasagutin natin iyan. Sunod, pasalita, pasulat at multimodal.
Ano ang kaibahan ng tatlo? Ang pasalita gumagamit ng bibig, no? Verbal language. Ibig sabihin, titingnan mo lang kung ano ang sinabi ng isang tao, sino ang nagsabi, at ano ang expression ng kanyang mukha, kung ano ang kanyang tono, yan ang titingnan mo. Sa pasulat, ito ay gamit ang kamay, gamit ang gadget sa pagbibigay ng mensahe. Ano ang titingnan natin sa pasulat? Ang mga salitang kanyang ginamit, mga bantas na ginamit, at for yung structure na ginamit. Sunod, ang multimodal, anong titingnan natin? Ang bawat elemento na nasumasama doon sa nababasa, nakikita at naririnig natin. And according to study, 80 to 85% ang naiintindihan natin kapag binabasa natin ang isang paksa. Subalit kapag nakikinig lang tayo, 50% lang. Ibig sabihin, mas marami tayong makuhang idea kapag binabasa natin. And siguro iba-iba tayo ng pamamaraan. Depende na iyon. Okay? Punta na tayo sa pasalita. Ang kailangan sa pasalita para maunawaan natin ang sinasabi ng isang tao, ang tono. Ano ang kanyang tono? Halimbawa, okay, excited. Okay, parang hindi sure, napipilitan. Diba? Okay, galit. Ibig sabihin, titingnan natin ang tono para mabigyan natin ng kahulugan. Ang ekspresyon ng kanyang mukha, napakahalaga niyan kung totoo ba ang kanyang sinasabi at ang kanyang paraan ng pagbigkas. Sige, sige, hindi, oo, oo. Okay, halimbawa, ikaw magaling. Ikaw magaling? Si Maria Blanca, mga kaklase. Si Maria Blanca, mga kaklase. Oo, oo. Yan ay may iba't ibang interpretasyon. Pangalawa, pasulat. Paano natin bibigyan ng kahulugan? Depende sa structure. Kung essay, titingnan natin ang introduction, katawan, at conclusion. Napakadali. Kung tula, alam natin na may sukat, may talutod. Kung malayang tula, alam natin na hindi ito nagbabase sa sukat at tuma. Yan ay structure. Diyan natin ibibase yung pagpapakahulugan natin. Kung may bantas, mas maganda. Kasi ang bantas ay nakakatulong para maging malinaw ang isang mensahe. At saka, linaw ng salita. Klarong-klaro kung sino ang audience, ganito dapat ang gamitin nating mga salita. Yan ay sa pasulat. At ang panghuli ay ang multimodal, kombinasyon ng mga sumusunod. Paggamit ng salita, paggamit ng larawan, paggamit ng galaw, tunog, kulay at iba pa. Ibig sabihin, paano natin bibigyan ito ng kahulugan? Tingnan ng bawat elemento. Yan lamang. Marami